Dalawang Hokage na magkalabang alak. Sino naman yan? Master Kurei! Nawala ang tubig sa swimming pool. Nawala? Tignan natin sa monitor. Kung ganun hawak niya ang... Kilala kita! Ikaw si Dylan. Mukhang abala yata kayo sa paglalaro. Hirap na nga kami, nang aasar ka pa. Nagpapakahirap kayong buhatin yan. May pinto naman. Ako naman! Sino kaya siya? Kawawang nilalang. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin ngayon mo kami gagantihan habang naiipit kami dito. Kasalanan ba namin na natalo ka ni Reka noon sa bahay ng mga salamin? Ganun ba? Paano mo naman nahulaan? Yan na nga. Dalawang metrong kapal ng pader na yan Siguradong hindi ka ordinaryong bata. Magandang laban ito. Hinahamon kita. Ang yabang mo talaga, bakit mo ako tinapakan sa ulo? Ang balak mo kasi ilibing kami ng buhay. Huwag ka nga umarte na parang walang nangyari. Di na nga bale. Ngayong alam na natin na hindi ka nandito para gumanti sa amin, ibig sabihin nandito ka para tumulong. Maraming salamat Huwag kang magpasalamat. Hindi ako nagpunta dito para lang iligtas ang mga buhay nyo. Bakit nandito ka? Nandito ako para kay Ana. Kawawa naman siya kung kayo lang ang magliligtas sa kanya. Kayong 3 palpak. Isang unggoy. Ano? Isang gorilla. At isang sea monkey. Hindi ko akalain na bukod sa pagliligtas kay Ana, kailangan ko pa palang mag-alaga ng 3 hayop. Ano sinabi mo? Tama na! Iwan mo ako, Ma! Sige mo na lang siya nagligtas sa akin! Tama na! Okay nga, ang yabang naman. Ang galing mo naman, kuya. Akala ko masusurpresa na kita gaya ng iba, pero nasangga mong tira ko. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Ang galing niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na natalo ko siya noon. Nung naglaban kami sa bahay ng salamin. Sa taglay niyang galing, hindi ko maalala kung paano ko natalo si Dylan Mikagami at ang kanyang Ensui. Tama ang hinala ko. Taglay niya ang Ensui. Ang Fujin, singsing ng Saturn, at ang Ensui, magiging lubos ang aking kasiyahan. Isa na lang ang natitira. Ano naman kayang mahiwagas ang datang hawak niya? Dudurugin ko mga taong yan!
At yung babae, ipaubaya mo na lang siya sa akin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ang pumapagabag sa akin ay ang lalaking yan. Siguro ikaw na nga yun. Ang sabi ni Ana, darating na raw ang magiting at matapang niyang kabalyero para iligtas siya. Nakakatuwa naman. Ang tingin sa akin ng prinsesa ay isang kabalyero. Tama ka. Ako na yun. Magkalinawan nga tayo, Dylan. Sino bang palagi nagliligtas sa kanya? Ibang klase namang unggoy to. Napakaingay. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hare ka? Huh? Sumumpa ka na ikaw ang magiging tagapagtanggol niya. At ang magliligtas sa kanya. Alam ko na hindi mo pa rin nakakalimutan ang pinagkasunduan natin. Na kapag may masamang nangyari sa iyong prinsesa, pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Hindi ko nakakalimutan yon. Hayaan mo. Kahit na anong mangyari, ililigtas ko ang aking prinsesa. Hindi ka pa handang mamatay. Hoy! Humanda ka! Isang karangalan para sa akin na kalabanin ang sinasabing kabalyero ni Ana. Mabuti pa, tumabi ka muna, Lola. Isama mo na rin yung mga unggoy na nasa tabi mo. Pwede ba? Huwag na huwag mo kaming tatawaging unggoy! Masakit mo naman magsalita. Wala akong pasensya sa mga bata. Dahil para lang magtanda, kailangan pa nilang masaktan. Sige na, tumuli na kayo. Iwan niyo na ako dito. Ano ka mo? Tutulungan mo kami? Ginagawa ko lang to dahil gusto kong makuha natin si Ana ng buhay. Bilisan niyo! Alisa kami! Ha? Ang bili ni Kuray, wala daw dapat nakaligtas sa akin. Hindi kayo makakalis! Ako ang gusto mong makalaban, hindi ba? Ngayon, ihanda mo ng sarili mo. Ha! Nagsasayang lang kayo ng oras. Sige na! Ha? Pero Dylan, Huwag akong pasalamatan mo. Si Emma Kagehoshi ang nagturo sa akin dito. Si Emma Kagehoshi? Salamat na rin. Ayoko mang aminin. Alam ko na ikaw, Reka, ang gusto makita ni Ana. Sige, bahala ka. Sa bagay, kesa naman yung mga talunan na yun ang makalaban ko. Mas matutuwa sa akin si Kuray pag ikaw ang natalo ko. At saka, hindi rin naman sila makakaligtas paglabas dito. Ano? Kuya Reka, dapat mag-ingat tayo, ha? Bakit? Hindi tayo basta-basta palalabasin lang ni Lorcan kung walang mga patibong dito. Patibong ha? Anong klase yung bumabagsak sa kisame? Mga patusok na lumalabas sa pader? Hukay na bitag! Parang gano'n na nga. Sabay ka lang! Huwag niyo akong iwan! Buhay pa ba kayo? Hindi ko pa alam eh. Kuha ni Lorcan. Asal talaga oh! Bilisan niyo na! Hindi na tayo mahabol! Flame power! Galing ko talaga! Apoy, pareho sila. Tayo na, Lola. Flame power! Flame power! Flame power! Opo. Hoy, babae. Kailangan natin mag-usap.
Ang lalaking yan. Sino ba siyang talaga? I'm growing tired of this game. Now tell me who he is! He's just my friend. For your own sake, I hope you have more to say about him than just that. He just shot flames from his hand. You must have known about that. Aside from myself, there is only one other person who is capable of that. You mean you can do that? Oh, yes. Is he some kind of magician? Does he have some kind of gadget hidden on his arm? Hindi pwede yan. Sabihin mo, sino bang talaga? Ang lalaking yun. Hindi ko alam. Sinungaling! Totoo! Nung isang linggo lang kami nagkakilala ni Reka. Reka? Siya na pala si Reka, ha? Gideon, umalis ka na dito. Maghintay ka na lang sa iyong kwarto. Pero Master Kuray... Huwag ka mag-alala, Gideon. Mapapasa iyo ang babaeng yun. Talaga? May kailangan lang akong tapusin sa lalaking yan na nagngangalang Reka. Nakakatawa naman. At hindi ko napansin kaagad. Hindi ko inakala na darating ang panahong ito na muling magtatagpo ang aming mga landas. Nagkita rin tayong muli. Parang nasisiraan na siya ng bait. Natatakot ako. Alam kong hindi siya ordinaryong nilalang. Tumakas ka na, Reka. May masamang mangyayari sa'yo. Alam kong natakasan nila mga patibong. Wala ako sa kondisyon para makipaglaro sa'yo, bata! Aba, talaga palang malakas ka. Mahiwagang sandata ba yung espada mo? Ito ay ang Ensui. Gumagamit ito ng tubig para gawing espada. Ginawa ko ang espadang ito sa pamamagitan ng tubig na nasa swimming pool nyo. Kaya naman pala hindi masirang sandata ko. Sige na nga, sasabihin ko sa'yo kung anong kapangyarihan meron ako. Ang mahiwagang sandata na hawak ko ay ang Kugan Anki na may 5 mukha. Ano? 5 mukha? Konti na lang. Konting tisa lang, prinsesa. Parating na ako para iligtas ka. Siguradong may patibong na naman siya sa loob. Ayun na nga. Huwag kayo mag-alala. Isang mahabang pasilyo lang ang nandyan. Yung susunod na kwartong delikado, baka may nag-aabang na sa atin doon. At may lugar doon para makipaglaban. Sige, tumuloy na tayo. Tingnan nyo, walang laman! Mahigit na 400 taon na rin. Di ba, Reka? Sobrang tagal na nun, ah. Sa palagay mo, maaalala pa kita? Si Kuya Kuray! Nandito! Si Kuray? Siya na yan? Wala pa naman akong balak na kalabanin ka sa ngayon. May gusto lamang ako sabihin sa iyo na mahalagang bagay. Reka Hanabishi. Ito yung siraulo na nagpaduko sa prinsesa ko. Ang prinsesa ko! Ibalik mo siya sa akin! Yeah! Anong... Pipigilan niya ang kapangyarihan ko. Di ba ang sabi ko sa iyo ay may mahalaga akong bagay na sasabihin? Isa pa! Flame power! Tupok na siya! Tumpak! Naniwala ka naman. Huh? Ang kapangyarihan ni Reka nawala. Hindi pwede. Wala ka pang kakayahan. Sanggol ka pa lamang noon at hindi mo pa alam. 400 taon na. Mula nang bigyan ko ng takdang marka ang iyong mukha. Ano ka mo? Anong ginawa mo? Ano ba nangyari nung panahon na yon? Paborito niyang ira yun eh.
Yun yung panahon ng digmaan ng estado. Siguro naman ngayon, handa ka na makinig sa aking sasabihin sa'yo, Reka. May sinabi din sa akin si Emma tungkol sa nangyari 400 taon nang nakakaraan. Pero paano nalaman ng taong itong tungkol doon? Maski nung sanggol pa lang ako. Sino bang taong ito? 400 taon na ang nakakaraan na maganap ang digmaan ng mga estado. Isang nilalang na nagngangalang Oda Nobunaga ang naghangad ng pamunuan ng buong bansa, kaya't naghasik siya ng kalupitan sa kanyang paligid. Pinatay ang sariling kapatid, pinasunog ang bundok ng Hiei, at nagsimula ng isang digmaan ng walang sapat na dahilan. Na mga panahong yon, kabilang sa estado ng Tensho o mga angkan ng Iga. Ang mga Hokage naman na wala sa talaan ng kasaysayan ay kaalyado ng angkan ng Iga. Iniutos si Nobunaga sa kanyang mga kawal na tapusin ang angkan ng Iga. At dahil kaalyado, kasama rin nilang pinaslang ang buong lahi ng angkan ng Hokage. Kinamumuhian daw ng uson ni Nobunaga ang mga ninja kung kaya't inutos niyang ubusin ang lahi nila. Subalit pawang kasinungalingan lamang ang lahat. Ang tanging kinatatakutan ni Nobunaga ay ang mga Hokage ninja. At dahil dyan, ginamit niya ang kanyang buong hukbo upang ubusin ang kanilang lahi. Alam mo ba kung bakit niya nagawa ito? Hindi. Dahil sa taglay nating mga mahiwagang sandata. At kahit sa panahon ngayon, hindi pa rin nila naunawaan kung paano nakalikha ng mga ganitong sandata. Tanging ang angkan lamang ng Hokage nakakalika nito, kaya't kinatatakutan sila ni Nobunaga. Nang malipol ang buong angkan ng Hokage, ang mga sandatang ito ay kumalat. Magiging kapaki-pakinabang sa akin kung maiipon ko ang lahat ng mahiwagang sandata upang mapasa akin ang buong mundo, at gagawin ko ang lahat. Mabawi ko lamang ang lahat na makapangyarihang sandata ng Hokage. Kaya mo dinukot si Mr. Suko dahil nangongolekta rin siya ng mga sandatang ito. Tama ba ako? Hindi. Pero marami na siyang nalalaman tungkol sa aming mga Hokage ninja. Bonus na lamang siya dahil ang layunin namin ay dukutin lamang si Ana. Ang prinsesa? Pero wala naman siyang alam tungkol sa Hokage o kaya sa mahiwagang sandata. Bakit doon pa siya pinadukot? Ang aking ama, si Augustus Mori ang nag-utos nito. Ang aking ama ang karapat dapat magtaglay ng kanyang kapangyarihan. Ang prinsesa? May kapangyarihan? Magpagaling. Anong sinasabi mo? Wala siyang kahit na anong kapangyarihan. Tama. Ang mabuti pa ibalik mo na lang siya sa akin dahil maling taong nakuha mo. Hindi nagkakamali sa kanilang pagsusuri ang aking mga alagad. Bakit hindi mo pa aminin? Ang taong pinagaling niya noon sa tabi ng ginagawang gusali ay ikaw. Hindi ba totoo? Ang aking ama ay tanyag, mayaman at tinitingala sa lipunan. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na inaasam ng karaniwang nilalang. Subalit hindi pa rin sapat ang lahat ng ito. Dahil gusto niya ngayong makamit ang buhay na walang kamatayan. At yun ang dahilan kung bakit ko siya pinadukot. Upang ang aking ama ay maging immortal. Buhay na walang kamatayan? Kaya niyo siya pinadukot? Sinong niloko niyo? Flame power! Akala ko may malinaw na sa'yo, hindi ubra sa akin yan! Tanggapin mo na ang mahinang puwersa sa likod ng iyong apoy ay hindi kailanman makakapantay sa aking kapangyarihan. Meron din siyang apoy. Pareho sila ng kapangyarihan ni Reka. Lagot na tayo ngayon. Ang kapangyarihan ni Kuya Korea ay kayang tumupok ng kahit ano. Tapos na tayo. Pabayaan mo na munang isalaysay ko sa iyong ating nakaraan. 400 taon na nang ipinanganak tayo sa iisang baryo na kung tawagin ay nayo ng Hokage. Ano ka mo? Tinawid natin ang tulay ng panahon at napadpad sa kasalukuyan. Sanggol ka pa lamang noon kaya't hindi mo pa maalala ang mga nangyari. Sinungaling! Yan ang totoo. Mas mabuti pang maunawaan mo muna ang lahat bago ka maging malamig na bangkay. May gusto lamang ako itanong sa'yo. Nabanggit mo kanina ang pangalan ni Emma Kagehoshi. Sabi mo sa akin nandoon pa ba sa ibaba ng kanyang mga labi ang dalawang lunag? Ha? Paano mo nalaman? Tama pala ang aking hinala. May malaking bulwagan sa itaas ng pasilong ito. Kapag nagawa mo makarating doon ay haharapin kita.
Yan ay kung makakaya mo. Kuray, magdasal ka na ngayon dahil mamaya paiiyakin kita sa hirap. Ako si Reka Hanabishi! Ang tatalo sa'yo! Pinili mong pumasok sa pintuan ng impyerno. Huwag kang magugulat kung ikaw ay maging abo. Love is changing every time I shoot that